Nung nagpalakpakan nga kagabi, nung nagpalakpakan nga gano'n, di ba, sabi nga, mahiya naman kayo, gano'n, imbisigahan, papaodin, papakulong, papapagnagutin, patay tayo dyan. Kasi sila. Yung ilan sa kanila doon, guilty, di ba? At yun nga mga bayan, pag-usapan nga po natin, ito pong birada po ni Ma'am Alice Soto, mga bayan. Ito po may kaugnayan po dun sa mga standing ovation nung panahon po nung SONA. Nung binanggit po ni Junior, ni Bonget, yung patungkol sa flood control. Pasigaw-sigaw pa po si Bonget eh. Ano po sabi ni Bonget? Mahiya naman kayo. Tapos itong mga congressman mo, nagpalakpakan naman po mga bayan at nagtayuan. Standing ovation pa nga po eh. Ano pong sabi ni Ma'am Alice Soto? Papalakpak pa kayo eh. Kayo rin yun eh. Kaya nga po sabi ni Ma'am Alice Soto nung mga nakaraan, hindi pwedeng kayo ang mag-iimbestiga. Ano patungkol sa flood control. Dapat kayo ang imbestigahan. Dapat hindi po kayo mag-iimbestiga. Dapat po sino mag-iimbestiga? Dapat po si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Dapat siya mag-imbestiga sa inyo. Kasi pag kayo mag-iimbestiga, natural, di ba? Sino ba namang engot ang ituturo ang sarili? Sino ba namang engot lang ituturo? Si Romualdez. Kayo mga tauhan niya kayo eh. Sunod-sunuran kayo sa kanya eh, di ba? Dapat ibang tao. Dapat si Senator Marcoleta po ang mag-iimbestiga sa inyo. Ano po sabi ni Ma'am Alice Soto? Eto mga tangang to, mga congressman na to, palakpakan, mga kabayan. Pero deep inside, tinatamaan. Bilang na po ang mga araw ninyo. Mga sir, mga ma'am, bilang na po. Ang pagkakamali nyo po kasi, binastos nyo po si Congressman Marcoleta noon. Kayo po ang dahilan kung bakit nanalo si Senator Marcoleta. Ayan po ay ganti sa inyo ng taong bayan. Taong bayan na po ang nagpasya at pinili po si Senator Marcoleta. Bakit mga kabayan? Dahil sa ginawa niyo po sa kanyang panggigipit dyan sa Kongreso. Mantakin mo, national budget, kini-question, ayaw niyong pagsalitain. Naalala nyo pa yun, mga inayups kayo? Tapos ngayon, magpapalakpakan kayo. Tingnan po natin, pag kayo po ay naimbitahan na po ni Senator Marcoleta, kung makapalakpak pa po kayo sa Senado. Good luck po sa inyo. Hindi ko na po patatagalin Narito po ang banat po ni Ma'am Alice Soto. Diyan po sa mga ayaw na po nating sabihin engot, pero engot po talaga eh. Diyan sa mga engot na congressman, diyan sa kamera. Ma'am Ali, pasok po. Good morning, Attorney Michael. Good morning, Ali and Patty, at good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa ninyo. Attorney, ito yung ang tanong ko kahapon, I'm sure nag-monitor ka ng fourth SONA ng Pangulo from wherever you are, which corner in the world you are. At I'm sure itong mga balita ngayon na nasa pahayagan, syempre sa online, nag-monitor ka ng mga balita. Anong bahagi, anong statement ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address sa SONA niya ang tumatak sa'yo at bakit? So magandang tanong, Ari. So dalawa yung tumatak sa akin. So una, I would say yung declaration niya or statement niya or address niya dun sa Congress na huwag galawin yung National Expenditure Plan or Program for 2026. I believe was in reaction to what Congress did dun sa 2025 NEP na binawasan yung budget ng DepEd, binawasan yung budget ng DOH at ng AFP Modernization Program. So, that's the first thing na tumatak sa akin. Second na tumatak sa akin is yung threat niya or commitment niya to investigate graft and corruption behind those flood projects or flood control projects. Now, bakit siya tumatak sa akin? Kasi
Well, alam naman natin na nasa harap niya yung mga kumikita doon sa mga flood projects na yun. Diba? So basically, sinasabi niya sa allies niya, mahiya naman kayo. Right? So those two parts of the SONA, yun yung talagang tumatak sa akin. The rest, ano lang parang the usual ang dating. Oo. Nung nagpalakpakan nga kagabi, nung nagpalakpakan nga gano'n, di ba, sabi nga, mahiya naman kayo, gano'n, imbisigahan, papaudit, papakulong, papagnagutin, patay tayo dyan. Kasi Sila. yung ilan sa kanila doon, guilty, di ba? Ako, Attorney Michael, so you mentioned nga the two issues, no, na talagang inarticulate ng ating presidente. Sinabi nga niya talagang mahiya, he will investigate itong mga flood control projects. Ako naman, ang gusto kong tanungin sa'yo, yung optics. Ano yung nabasa mo na hindi sinabi ng presidente, pero his actions, felt louder than what he said? Did you see any optics worth discussing, worth mentioning? Alam mo, wala ako na gets na gano'n, na vibe na gano'n, na meron siyang purposely na sinabi for political reasons or whatever reasons, no? I think yung mga hindi niya na-mention na marami natin is very important. For example, yung online gambling, yung wage hike. Sa palagay ko, hindi na-mention yun because palagay ko hindi pa nila alam kung ano sasabihin nila about it. Sila na rin nagsabi, si Executive Secretary and even the President said na pinag-aaralan pa nila itong mga concerns na to. So I think they erred on the side of caution na wag na lang natin banggitin kasi hindi pa naman nila alam anong gagawin nila. I asked that kasi parang a lot of people noticed that the president walked into the hallway alone, which normally he is surrounded by the Speaker of the House and the Senate President. So marami nagsabi, baka ito na yung medyo pinapakita na niya yung pagkadismaya niya, no, sa parehong both houses of Congress na he's not happy. So I wanted to check if you also felt the same way or if you noticed that. Fried chicken? Parang matagal gawin. Ito ang choice para madali. Crispy Fry. Just cold and fry. For crispy sarap fried chicken. Basta fried chicken and crispy fry. I didn't, no? Kasi the reason why hindi ko na-notice yun, kasi ang sa mind ko, dapat ganun. In fact, ang norm is like that, no? The president should be, because this is really about him. This is not about the Congress. So, ang nangyari in the past, nagkakaroon ng entourage. Yes. Yun ang mali. So, kaya nung nakita kong naglalakad siya na mag-isa lang, ang inisip ko, yan, tama yan. Okay. Dapat nga ganun lagi because the State of the Nation address is a constitutional duty imposed on the President to address Congress, the opening of Congress, a joint session opening Congress. So, dapat lang na from the time na pumapasok na siya sa hall, dapat mag-isa lang siya. And you see that naman sa ibang, like sa Amerika, di ba? Pagbukas ng door, yung presidente lang, wala naman yung entourage. Okay. Itong nagbutuhan kahapon, and of course, magpapatuloy bilang Senate President, itong si Chis Escudero, sa mababang kapulungan, House Speaker, he ran unopposed. Itong si House Speaker Martin Romualdez. Yung dun sa pagboto kay Senate President Chis Escudero, pag hindi mo siya binoto, minority block ka. Hindi ba? So, ang minority block natin ngayon, Tito is the minority leader. Tito Soto, and then kasama niya si Ping, si Mig, si Risa Ontiveros, Loren Legarda. And the rest of the senators, majority block. Yung kinagulat ng marami is Kiko Pangilinan and Bam Aquino joining yung majority. Ano ang thoughts mo doon? There are two ways to look at it. So, the first one is yung sinasabi nila Senator Kiko and Senator Bam na they were elected to deliver results, no? So they can only do that if they are in positions of influence. Kaya gusto nila yung chairmanships. And then to achieve that, kailangan nila sumali sa majority. On the other hand, and this is where I lean towards, is
binoto sila, kaya nga sila nanalo after several losses ng Gen Z at millennial voters because of the hope na sila na yung magbabago ng politika natin. They are coming in, my view, they are coming into power again not to do politics as usual, but a new brand of politics. So yung pagsali nila sa majority, even with those justifications, that's still politics as usual. Kasi sa totoo lang, Ali and Patty, we've heard those justifications before. Diba? Na I'm here to serve, to deliver. But alam naman natin what code is that for, diba? So, yung dalawang views na yun, ang sa tingin kong nagko-conflict dito na merong mga nagsasabi na parang the end justifies the means. Pero meron naman nagsasabi na hindi, kaya nga namin kayo nilagay dyan is because we want to change the means. Para hindi na tayo ma-stuck dun sa laging end na kumbaga tinitiis natin, which is politics as usual. So, Attorney Tuloy Mike... ko lang, Patty, Okay, with go your ahead. permission. Sige. Doon sa mababang kapulungan naman, dito sa pagkakahalal muli kay House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. And this is despite yung mga kontrobersiya na kinasangkutan niya na siya pa rin ang pinili ng mga representantes na mamuno ng lower house. Andan yung People's Initiative, hindi ba? His moves to amend the Constitution using the People's Initiative gamit ang AKAP. Remember, yung ayuda na nakita natin na para makakuha ng pirma. Yung kanyang move to slash yung pondo ni Vice President Sara Duterte, yung budget niya after yung kanyang, di ba, yung supposed to be investigation kung paano niya ginastos yung more than 600 million in confidential funds. At saka ngayon, itong impeachment complaint ngayon na front and center ma-issue ng ating bansa ngayon, which the Supreme Court declared unconstitutional na ginawa nila. So despite all of this, among others, na mga kontrobersiya nitong termino ni House Speaker Martin Romualdez leading the lower house, siya pa rin ang pinili ng mga mababatas to lead them. Why do you think that is? Well, two things are going on his favor. No? Number one is wala namang ibang papalit sa kanya. There are no other viable candidates to be speaker, at least for now, no. And second of all, he's very close to the president, no. His kinship with the president is still a very big thing, especially if you're a congressman who wants to win or who wants to dominate the district, no. You still need largesse, you still need pork barrel, and a speaker who is a close relative of the president, brings you closer to that objective. So, tingin ko yung dalawang bagay na yon is helping the speaker retain his post. Walang ibang kalaban na viable, and also, pinsan kasi siya ng Pangulo. So, mahirap siyang, kumbaga, kung wala namang iba, siya na lang. Ito, Attorney Michael, gusto kong tanungin sa inyo. Kasi parang nagbukas po ang ating presidente, yung kanyang SONA, na parang it was a very humble statement, no? Na sabi nga niya, the last election, itong nakaraan ng Mayo, was a very humbling experience kasi nga 552, no, yung naging outcome. And sabi nga niya, obviously dissatisfied ang mga Pilipino sa kanyang pamumuno. At sabi nga niya, itong last 3 niya, kumbaga dito na talaga siya hihirit, no? Bibigyan niya. Tapos may mga patutsada rin siya. He was alluding to some people na iimbestigahan, di ba? Lalo na yung sa tubig. Sa yung palagay, sapat na ba yun na parang he opened it with humility? Do you see the sincerity? Kumbaga, or is this also again lip service? Tulong para alaga ang puso, resistensya, mata at buong katawan. Centrum Advance. Well, it's lip service because of what he said after. Okay. No? Yung simula, doon ako na-excite kaagad kasi wow, this is parang something new, no, na the president admitting something that is humbling for him. Now, anong sinabi niya, di ba? Sinabi niya,
nagkulang sila sa pag-deliver ng services, pangunahing services. So these are the services that are felt by many of our fellow Filipinos, no? Now, what did he say after that? Diyan niya nga sinabi yung mga bagay na tutugon dun sa pagkukulang na yon, yung libreng zero billing sa ospital, free dialysis, yung mga projects sa pagkain sa mga kabataan natin. Education, Education. So, yung buong SONA niya after that was precisely to address that humiliation. No? And that's why kaya sinasabi kong hindi siya lip service. Kasi inaamin niya yung pagkukulang and then sinunod niya anong gagawin niya para punuan yung pagkukulang na yun. Now, whether that will happen, of course, that remains to be seen. We had our guests yesterday and we were pointing out na maganda yung economic indicators Attorney, di ba, 1.4% ang inflation rate. Kumonti yung unemployment rate bumaba. So there are less Filipinos who are unemployed. So maganda, pero hindi pag umikot ka, makikita mo na talagang mukhang hindi ramdam ng mga Pilipino. Talagang sa kanila ang pangunahin talaga nila na issue na pinagtutuunan ng pansin is talagang hindi makaagapay yung kanilang sinasahod dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Bumagal, no? 1.4%. Pero tumataas pa rin nang hindi naman may kaakibat na pagtaas sa mga sahod ng ating manggagawang Pilipino. Doon sa kanyang SONA, kasi when he lays it down, he doesn't give the whole picture. Yung iba gusto ko i-fact check. Nasasabihin niya, we were able to achieve yung 20 pesos per kilo ng bigas nang hindi nalulugi yung mga magsasaka. Gusto ko i-fact check, hindi ba? Tapos pag ipapangalandakan niya na yung ASF vaccine na nagbabakunan ng baboy, but it's pilot testing lang yan sa iilan, di ba? Yung commercial availability ng ASF vaccine, hindi pa rin available, na antala sa FDA ng maraming taon na. Kaya ang presyo ng magkano ng baboy ngayon? Mga sabi nila 400 300 plus. Na pangrekado na lang yung konting giniling na baboy na, hindi na tayo makapag-pork chop, attorney. So, sa akin, parang may sort of window dressing yung SONA niya. He doesn't paint the whole picture. Kanina, nagkaroon kami ng ngayon, na up to now, we are still in the dark kasi sinasabi niya itong zero budget billing. Tama ba yung zero billing para sa mga DOH hospitals. Oo, sa kapag ikaw napunta sa DOH hospital, wala ka nang babayaran. So, yun yung talagang yun yung talagang ngayong focus. That's how it's phrased. But when you listen to him, zero budget billing, wala nang babayad sa basic accommodations, there's some sort of confusion. So, I find it hard to believe na kahit na pag pumasok ka sa DOH hospital, that regardless how complicated your surgery is talagang wala ka na talagang 000 talagang babayaran mo. Hindi ba? So, yung SONA niya, was it factual? May window dressing ba? Ano ang basa mo sa niya when you read the fine print of his of the text of his State of the Nation address, attorney? Yeah, you're right. No, so the tendency talaga in every SONA is to window dress. Kasi you have the president has to project positivity about him, about her, about his administration, Kaya nga the SONA should never be a performance report. We should never treat the SONA as a performance report precisely because of that tendency na mag-window